mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor That's sa mga true. Marcos. Dahil sa mula't mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Na binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mula't mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Di ba? Nagsimula nga siya ng political career niya. Naging OIC Vice Mayor siya. Sumama siya dun sa Aus Marcos movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay, kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, pero hanggang dun lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagtakbo ni Inday Sara kasama si Marcos Jr. Tinawag niyang weak leader ang Marcos Jr. at later on, nung linunsad ang maisog, tinawag na nga niya na si Marcos Jr. ay bangag. So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling kay Bibi Sara na sariling anak ni Tatay Digong, di siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman ata tama yun, no? Dahil yan naman ay katotohanan na alam ng lahat ng Pilipino. At ang nababahala lang ako, kung hindi talaga naintindihan ang papel ng mga Marcos sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig, anong depensa ang ilalabas natin doon? Paulit-ulit nang sinasabi ni Inday Sara yan na talagang nakipagsabwatan lang ang mga Marcos at sa ICC para nga mawala yung problema ng mga Marcos sa Pilipinas. At yan nga si Tatay. Ayan. So, ayaw ko nang masyado kitang i-extract doon sa interview na yon, yung written interview, kasi nagbigay ka na ng statement. But if you want to add more about dito sa issue na to, bago tayo mag-move forward sa SONA ni Bangag. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid para talagang tirahin ako, no? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yon, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karehaan ng malayang pamamahayag. At syempre, hindi rin ako tututol doon sa mga paggamit ng kanyang tabloid para tirahin ako, no? Dahil karapatan niya yan. Pero sana ilagay nila sa tamang perspektibo. Ang pinag-uusapan natin dito, kalayaan ni Tatay Digong. Maraming nagdanais na makalaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba't iba pang mga paraan habang wala pang resulta doon sa inaatupag ni Kaufman. Yes, ayan, malinaw yan ang statement ni Spokes Harry Roque patungkol na sa Kaufman issue. I hope naliwanagan ng lahat at based sa iyong sagot, no, Spokes Harry, ay talagang nandoon yung respeto mo sa pamilyang Duterte, na talagang andyan ka pa rin sa kabila ng kapalaran na nangyari sa iyo sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte. Kaya pareho tayong kapalaran, maraming fabricated crimes na ginawa sa atin ang Marcos Jr. Well, siguro hindi mo rin maaalis sa akin na masaktan ako na makarinig ng ganyang mga salita galing sa isang dayuhan na I'm sure is very well paid. Dahil ang aking kapalaran, sinisisi talaga ako ng lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko sa Pilipinas. Bakit ba isinugal mo lahat para sa mga Duterte? True. Ang sagot ko, kasi sa tingin ko, ang pagiging tapat
mahirap nang makita ngayon, lalong-lalo na sa larangan ng politik. So tama po yan, isinugal ko ang lahat para sa mga Duterte at ngayon, natalo tayo. Kaya nga hindi ako makauwi. No? At Yeah. ako ay meron nag-aabang na warrant of arrest. Yeah. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi gusto ko naman matutunan ng mga anak ko at yung mga kabataan na dapat pag ikaw ay nanilbihan, manilbihan ka na tapat at manilbihan ka hanggang hulihan. Kaya nga po, pilit na akong pinapauwi ni Mr. Kaufman. Pero hindi po ako po pwedeng umuwi. Hindi Yeah. ko po papayagan na mawalay kay Tatay Digong dahil yun naman po ang pangako ko. Hanggang sa huli, sasamahan ko po siya. At dahil sinugal ko na po ang lahat, kung talagang ang lalabas dito ay natalo ako sa sugal, so be it. Be it. Yeah, that's true. The same thing with me. Ayan. So, pero hindi tayo papayag na matalo tayo sa sugal ng forever. Dapat sa huli, tayo ang mananalo. Kaya naman patuloy pa rin tayong lumalaban, no, Spokes. Ikaw, ako, at ang ating mga kababayan.